Mga kaibigan, magandang hapon po. Silver Voice TV, mga kaibigan, good news ito ha. Okay, sabi po ng Abante TNT, tunay na tabloidista, Romualdez, bigas na mas mababa pa sa 30 pesos kada kilo ang presyo, target maabot sa Hulyo. Okay, so another milestone na naman mga kaibigan, ito pong si House Speaker Martin Romualdez, habang yung iba po ay talagang busy sa pag-atake sa bawat isa, sa pagbato ng putik sa kanilang mga future na katunggali. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez, tahimik po na nagtatrabaho. Ayan. So, kudos sa iyo, House Speaker, no? Sabi po dito, magtutulong-tulong ang Kamara de Representantes, Department of Agriculture, upang makapagbenta ng bigas na mas mababa pa sa 30 pesos ang kada kilo sa darating po na Hulyo. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel. We are confident that it is possible to offer rice below 30 pesos per kilo as early as July this year. The Department of Agriculture is currently identifying the areas where affordable and well-milled rice will be made available to the public, sabi pa po ni House Speaker. Although we cannot yet achieve this throughout the entire country, although hindi pa naman sa buong bansa, we can start in selected areas identified by the Department of Agriculture. We hope that this initiative will soon reach all parts of the country, especially after the amendment of the Rice Tarification Law. Dagdag pa nito. Siyempre, although hindi naman agad-agaran na buong bansa na agad, below 30 pesos na, at least makakapagsimula na po tayo sa mga selected areas. Ganyan naman po alam na naman po natin yung sasabihin na naman ng mga detractors, nasaan na yung pangako na murang bigas, di ba? Nasaan na, ganito, ganyan. Well, syempre, meron niyang programa, meron niyang step by step kung paano gagawin. So, nice move ito, no? Syempre, sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pakikipagtulungan naman side by side nito pong si House Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, may sasakatuparan po natin yan. Ayon kay Romualdez, tinukoy ng mga leader ng Kamara at DA ang mga butas sa implementasyon ng Rice Tarification Law na matutugunan ng pagtutulungan ng legislative at executive branch, syempre ng Kamara at ng Senado. Sinabi ni Laurel na sa kabila ng limitasyong itinakda ng RTL, ang National Food Authority naman ay maaaring magbenta ng murang bigas sa mga Kadiwa Center. Starting in July, some of these Kadiwa centers will be operational in specific regions and will offer affordable well-milled rice 5 days a week. The operation of these centers will depend on the rice supply available to the National Food Authority, sabi pa ni Laurel. Gradually, we aim to increase the number of Kadiwa centers across the country with assistance from the local government officials. Many have volunteered to provide public spaces for these centers, dagdag pa ng DA chief. Sinabi ni Romualdez na hihimukin ng Kamara ang mga city at municipal mayor na maglaan ng espasyo kung saan maaaring ilagay ang mga Kadiwa centers. Okay, we are all working together to ensure the success of this plan. Although it may be a short-term solution, the important thing is that we can make affordable rice available to the public as soon as possible, sabi pa po ng leader ng Kamara. Nangako rin si Romualdez na aprubahan ng Kamara ang panukalang amyenda sa RTL bago ang sine-die adjournment sa huling bahagi ng buwan. Okay, yan po mga kaibigan, courtesy of Abante. Okay, so sa ganito pong mga kaibigan, sunod-sunod na nakikita nating pagtatrabaho ni House Speaker Martin Romualdez, we can sense that he means business. Hindi po siya nandyan para mamulitika, 'di ba? Which is commendable, no? Kami naman po dito, mga kaibigan, ang advocacy po namin, 'di ba? Nila Rendon, nila Makagago. Kami po mga kaibigan ay nandito po kami para i-commend ang mga pinuno ng bayan natin na gumagawa ng tama at sitahin po yung mga nakikita natin na tila baga-alanganin, ano? Or sablay. 'Di ba, kagaya nga po, ito ulitin ko na naman, ito pong kagaya ni Vice President Sara Duterte, magpahanggang ngayon wala pa ring pagkundina sa China. 'Di ba, Vice President ka, wala kang pagkundina sa China. Nakakalungkot at talagang hindi dapat palagpasin. Ito namang si House Speaker Romualdez talagang although binibira lagi kapag may mga prayer rally itong mga Duterte, ito sinusuklian ng mga magagandang output. Trabaho ang sinusukli ni House Speaker Martin Romualdez. Sana lahat ng mga lingkod bayan ganyan. So, ito po Silver Voice TV, mga kaibigan.
Magandang hapon po sa inyo lahat.